Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo tuwing na. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo sa Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang pinasasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Marahil gusto pa ninyong matulog, no? Dahil pag ngayong mga Disyembre, madilim pa, no? Mahaba ang gabi. Maagang dumidilim, matagal lumiliwanag. At malamig ang panahon, kaya ang sarap ang umunat, no? At lalo ako dahil 2:00 na ako nakauwi, na rush sa hospital yung isa naming pare. At have to stay pa sa hospital kasi punong-puno ang UST. Hindi na pinapapasok. Sabi ko, pare yan, kawawa po. Pina-accommodate na lang nila. Habang binabasa ko itong ating ebanghelyo ngayon, naalala ko yung mga inatinan kong mga party. Birthdays, mga anniversaries, mga kasal, wedding. Sa mga pagtitipon, lalo na ang kasal, ino-organize ng maayos, no? May pa-videoke pa, o di kaya prepare na mga invitation card. May specific pang attire, minsan anong kulay kapag umattend tayo ng mga party. At merong, lalo na yung mga iba na dinalagay sa, sinaselebrate sa hotel, may number. Napansin nyo ba? May number na yung seat mo. Parang binilang na, no, ang lahat ng a-attend. Okay naman po yun, no? Dahil napaka maganda organized. Pero parang nawawala na yung possibility na to share the joy without the invitation. Yung bang, minsan sasabihin mo na lang, hindi ako pupunta, parang hindi naman ako imbitado, wala naman akong binigyan ng invitation card. Diba? Dahil marami ng invitation card ngayon, parang hindi na tayo uma-attend kapag wala tayong invitation card. No? Kasi minsan, maisip mo, baka gate crasher ako. No? Alam yung gate crasher? Na hindi ka naman imbitahan pero nandoon ka. No? Parang nakakahiya, di po ba? At masakit pag tinawag kang gate crasher. Pero sa totoo lang po, minsan hindi naman tayo pupunta doon para kumain. Hindi naman food yung pinuntahan natin. Di po ba? Hindi naman pagkain lang. Gusto lang natin makibahagi sa pagdiriwang, no? Sa kasayahan ng ating mga mahal sa buhay, kaibigan, mga kamag-anak. Dalawang puntong gusto kong tingnan natin. Yung perspektibo ni Maria at yung perspektibo ni Elizabeth. Sa perspektibo ni Maria,
wala siyang natanggap na imbitasyon. No? Sinabihan lang siya ng anghel na ang iyong pinsang si Elizabeth ay nagdadalang tao. No? But out of joy, out of desire, ay pumunta si Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth. At ito yung pinaginilayan natin kapag nagdarasal tayo ng rosaryo. No? Yung ikalawang misteryo ng tuwa, yung pagdalaw ni Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth. Para kay Maria, hindi na kailangang makatanggap pa ng imbitasyon para makibahagi sa kagalakan. Dinalaw niya ang kanyang pinsan. Minsan sabi ko nga nawawala na yung initiative na puntahan, dalawin ang kamag-anak, kaibigan, dahil to organize ang ating mga parties. No? Na parang lahat ay bilang, lahat ay may alam na natin kung anong sunod. Nawawala na yung spontaneity. No? Let this Christmas, sa ating pagdiriwang ng Pasko, be an experience of joyful initiative. Because when we love, we take the initiative. No? Minsan, huwag natin sasabihin na hindi ako pupunta dahil hindi ako naimbitahan. May mga pagkakataon na talagang hindi natin hihintayin ang imbitasyon. If we are really sincere of sharing our joy and be of service sa ating mga kamag-anak, lalo na malapit sa atin, no invitation is needed. Diba? Ano bang huminto ka para, what stops you from sharing your joy to your close friends? What stops you of just dropping by, kahit na dumaan ka lang at sabihin mo lang, congratulations, happy birthday, congratulations, pumasa ka sa board exams, kung nagdiriwang sila, di ba? Kasi, sabi ko nga, nawawala na yung natural joy. Kasi pag sinabi nating joy, it is spontaneous, tulad ng pagtawa natin. Pag tumawa ka ba, binibilang mo? Minsan bumubungis-ngis lang tayo di ba? I'll give you an example. Sa magkakapatid, sabi nung isa, hindi na tayo dadalaw kay Lola, nagtatampo ako kay Uncle. No? Iba naman, panganay ako, bakit ako ang uuna? Wala na yung initiative. No? Panganay ako, dapat sila yung unang babati sa akin. No? May pagka-proud. Pero totoo sa buhay natin bilang Pilipino, magkakapamilya, magkakadugo, there's conscious decision to visit, to express love, to share life together. Likas po para sa atin yan. Kaya lang parang naging modernized na tayo, naano na tayo ng ibang lahi, no? Na hindi na tayo ganun nag-initiate. No? Tingnan natin itong perspektibo ni Maria. She did not wait to be invited. Sinabihan lang siya ng anghel na ang pinsan mong si Elizabeth ay nagdadalang tao. And spontaneously dumalaw sa sobrang tuwa niya. She went to Elizabeth and excitedly traveling. At hindi lang siya naglalakbay, nagmamadali siyang pumunta. Dito mararamdaman natin yung sinasabi sa unang kasulatan, sa lumang kasulatan, how beautiful on the mountains are the feet who bring the good news. Kasi meron din siyang dalang magandang balita sa kanyang pinsan si Elizabeth. Dahil nung binalitaan siya ng anghel na ang kanyang pinsan si Elizabeth ay nagdadalang tao, ay nagbuntis, siya rin ay magdadalang tao. Diba? Kaya parang gusto niyang i-share din, ang ibahagi din sa kanyang pinsan ang kanyang nararamdaman. Para sa akin, to send an invitation is just part of formalities. Minsan, nakareceive ako ng invitation, nakalagay, one seat is reserved for you. Okay naman yun. Pero nakaramdam ako ng lungkot nung nakalagay doon, one seat is reserved for you. Sa magkakapatid, sa magkakaibigan, sa magkakamag-anak, kapag pinag-uusapan natin ng salo-salo, hindi na kailangan yung one seat is reserved for you. Di ba? Kasi minsan, mas exciting yung sudden visit, unannounced, yung biglang nagbabanding kayo, even if you don't plan it. No? Kahit na juice lang, tubig lang, basta magkita-kita lang, di ba? Kaya, hindi naman ako against sa mga invitation, na may mga invitations. Baka lang ito ay magdulot sa atin ng nawawala ng initiative natin kasi napapangunahan tayo ng hiya
ayaw na nating dumalaw. Nawawala na yung ating pagiging likas na pagbabahagi ng ating tuwa natin, ligaya natin. Ikalawa naman, yung perspektibo naman ni Elizabeth. She joyfully welcomes Mary without reservation. Karamihan sa mga restaurants ngayon, hindi ka basta-basta makakain kung hindi ka nagpa-reserve. Last week, yung may kaibigan ako sa Central Bank, nagyayaan kami. Sabi niya, ay mga kumain tayo doon. No? Hindi namin alam na hindi ka pala pwedeng pumunta doon nang wala kang reservation. Eh nag-grab agad kami, nag-grab, no? Papunta kami doon sa MOA, no? Isang masarap na kainan. No, kapag dating namin doon, hindi kami pinapasok. No? Naghanap kami, maglakad-lakad lang kami, naghanap kami, tawa kami ng tawa. Hindi pala tayo pwedeng kumain nang hindi natin pwedeng natawagan muna, no? Ayaw nila ng walk-in. Alam niyo po sa mga probinsya, kapag nagluto ng pansit ang kapitbahay, minsan magsishare yan, no, ng ulam, kakatok, unannounced. Tapos sasabihin, pinabibigay po ni nanay. No? At masaya kang tatanggapin yun. No? Pinabibigay po ni tiya. Meron pa ba dito yan sa Manila? Meron pa ba? Nagsishare pa ba kayo? No, alam mo yung ulam ng kapitbahay. Nako, sana magbigay. Di ba? Lalo na tuyo. Si Maria, pag ganyan ang naramdaman ni Elizabeth, pagdating ni Maria, dala ang sanggol sa pupunan, at masaya siya, tinanggap niya, no? Ng kanak na kataas-taasan. Theotokos, the mother of God. Naramdaman ito ni Elizabeth. Sabi niya, sino ako? Nadalawin ng ina, no, na aking Panginoon. Kabaliktaran sa kwento ng panuluyan ng mga anak si Maria na kumakatok sila si Jose, di ba? Pero walang tumanggap sa kanila. Walang lugar. Pero si Elizabeth, excited siya. Kung sinabi ni Maria kay Elizabeth, sorry hindi ako nagpasabi sa iyo na pupunta ako dito. Marahil ang sasagot ni Elizabeth, ano ka ba naman? Kailangan pa bang sabihin sa iyo, 'di ba? No? You are most welcome here anytime, 'di ba? Dati-rati pag dumating ang bisita sa atin, parang we always have space for everyone, no? Ngayon nakakahiya na pag bigla kang kakatok, no? Sabi sa letter to the Hebrews 13:2, do not neglect to entertain strangers, for you are thereby welcoming angels unaware. Hindi natin alam ang kumakatok daw sa atin ay baka mga angels, no? At hindi natin pinatuloy, no? Ganun din sa Old Testament, remember, sina Abraham at si Sarah, may strangers na nadaan sa kanila, no? Pero pinakain ni Abraham at ni Sarah. Tuwang-tuwa itong mga strangers. And so they were rewarded. Ang sabi ng isang stranger, next time this year, you will be cuddling your own little boy. Dahil pinatuloy mo kami, next year, no, kakarga ka na. Diba? Parang binigyan sila ng reward dahil tinanggap nila. Nabuntis nga si Sarah. Kaya ngayon lang, we are so hesitate to welcome strangers. Takot na takot tayo to entertain strangers dahil marami ang mapagsamantala. No? Sabi ni Jesus, in my Father's house, there are many rooms. Hindi masikip, maluwang. He is welcoming every one of us. No? Kaya lang kadalasan sa atin ngayon, we make our world so small. May kaibigan ako talagang, he is a citizen of heaven. Lagi niyang may space for everyone. Ako natatakot sa kanya kasi very welcoming siya. No? Ako natatakot sa kanya kasi baka samantalahin ng yung kanyang kabutihan. Pero marami akong natutunan sa kanyang pagka-generous. Sa airport, alam niyo sa airport, napapansin mo, yung mga tao, pag pumunta ka sa airport, pinapatong nila yung kanilang bag sa upuan. Ayaw nilang magpaupo ng tao. Minsan, yung mga nakaupo doon ay mga nakapatong sa upuan ay mga bags. At ang tao nakatayo dahil pinaupo nila kanilang mga bags. Ayaw nilang magpaupo, lalo na sa tabi nila. No? Isip ko marahil, nakaranas sila ng di maganda, kaya ayaw nila magpatabi o magpalapit na ibang tao.
Pero just because you were victimized by one person, it does not mean that the whole world is going to do you harm. Hindi naman siguro ka sasaktan, lalo na sa publiko, di ba? Yan yung minsan problema kapag na-trauma tayo sa isang tao. Parang defensive na tayo. Sa panahon ng Pasko, sa panahon ng paghahanda natin, lalo na itong panahon ng Adbyento, paghahanda ng pagdating ng ating Panginoon, hindi natin alam kung kailan siya dumadating. Araw-araw daw dumadating ang Panginoon in a different images sa iba't ibang anyo. Sana naman, hindi na hintay na paghahanda natin, part ng paghahanda natin sa panahon ng Adbyento ay yung pag-welcome natin sa mga tao, lalo na sa mga nangangailangan. Kahit na sa strangers, buksan natin ang ating mata at isip minsan, baka sila'y nangangailangan ng ating tulong.